Ang dating Senador Ping Lacson ay gustong ipalegalize ang corruptions ng mga government official. Ito'y ukol sa panukalang batas na confidential funds. At dahil sa pananawagan at paghamon ng dating Pangulong si Duterte, nahinamon niya ang lahat ng mga kongresista na buksan nila ang kanilang libro at magpapakita ito ng COA liquidation audit. At sinagot naman ito ni Atty. Harry Roque ang pananawagan ni Ping Lacson na kung sakali mang mangyari ito, ay tiyak magkakagulo ang mga senador at mga kongresista. Ang usaping ito ay naging sensasyonal na sa taong bayan. At ayon pa kay Atty. Harry Roque, sino sa mga government officials ang susunod sa panukalang gustong i-implement ng dating Senador Ping Lacson? At kung sino man yun, tiyak raw siya ay isang bayani. Kayo ba ay sang-ayon kay Ping Lacson na gawing legal ang mga kawatan? Basta lang daw tiyakin na merong ipapakitang resibo. Pero itong si Atty. Harry Roque, mukha yatang kumbinsido sa pag-uugali ng dating senador. At may mensahe pa ito kay Sasrugando Sasot. Gusto ng Kongreso, yung nagbabudget, ng transparency. At doon sa Office of the Vice President, sa DepEd, hiniling nila yung transparency. So mali ba, attorney? Kasi maraming bumabanat, lalo na dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung humiling siya, magbukasan na lang tayo ng libro. At ang daming mga I stand with the House. Alam mo, kapag nagbukasan niya, makikita lang na liquidation by certification. Pero pag nag-audit ang COA, na sige nga, let's go beyond liquidation, beyond certification, magkakagulo kasi talaga dahil halos lahat ng congressman at senador, dawit dyan. Attorney, basahin lang natin itong naging panig naman ni dating Senador Ping Lacson. Kaugnay nga dito sa allegation na legalized corruption. Nakalathala ito sa kanyang mismong website, no? There's no such thing as legalized corruption in Congress via concurrent resolution, much less one with my involvement, as claimed by some sectors who are either misinformed or seeking to disinform or both. As a background, I was tasked to file the said resolution, concurrent resolution number 10, which actually sought more accountability by justifying the liquidation of funds through the submission receipts. Before this, lawmakers had been allowed to liquidate funds merely through certification since Congress reopened in 1987. Concurrent Resolution number 10, adopted in 2011, takes into account members of Congress extending immediate response and assistance to constituents aside our legislative work such as medical assistance, but is not inconsistent with Article 9D, Section 2 of the 1987 Constitution, where nothing can prevent the Commission and Audit of COA from exercising its post-audit function. Thus, while the concurrent resolution allows certification by individual legislators to disburse funds allocated to their respective offices, it does not excuse anyone from liquidating through official receipts and other verifiable documents, much less from being audited by the Commission on Audit, as nobody in government is exempted from COA audit. For the record, throughout my years in public service, I have always been consistent in complying with all the existing COA regulations, much more with the required submission of liquidation instruments when I was in the Senate. Thus, when the COA first conducted a special audit to Congress, I was the first one who submitted the receipts and related documents. Well, kaya nga po nananawagan ako sa aking kapatid na si Sas, no? Kapatid, talaga naman pong kilala natin ang pagkatao ni Senator Ping. Unfortunately, yung time na yon, siya talaga yung chairman ng Committee on Audit at kinailangan sponsor as chairman, no? Hindi naman niya kinakaila na meron talagang liquidation through certification. Ang sinasabi lang niya, nagkaroon ng compromise na up to 500,000 lamang ang subject to liquidation. Pero ako naman, ang pinagbuntong hinanga ko ay ang Kongreso. At sabi ko talaga kay Senator Ping, kahapon lang kami nagkausap, Sir, sa Kongreso po, walang kahit ano na liniliquidate. Now, ang sabi naman ni Senator Ping, well, ako talaga nag-liquidate ako beyond 500,000. Hindi ko alam kung sumunod ang iba.
So siguro ang panawagan natin sa COA, sino ba ho talaga ang nag-liquidate ng hindi lang by mere certification? Tingnan po natin, ilan ang nag-liquidate with actual receipts at hindi lamang by certification. Yan po ang hiling natin ngayon sa COA. Kasi nga, kapag sinabi yun nga po, ni Majority Floor Leader Darlipe, we are compliance with all COA rules and regulation. Kasi nga po, ang hinahanap lang ng COA, liquidation by certification. So tingnan natin kung ano nangyari dun sa compromise noong 2012 na hanggang 500,000 lang. Alam niyo yung 500,000 na threshold, kaya ang Congress hindi na nagli-liquidate. Noong 2016 nga hanggang 700,000 lang kami eh. So siguro sabi nila, wag na natin pansinin yung 200,000 na liquidation na yan. Dahil napakaliit naman. Pero sa Senador po talagang malaki. At hanggang ngayon po, kailangan buksan natin ang budget ng Senado para malaman natin kung magkano talaga yung lump sum na napupunta sa kanila. No? Pero yan pong panawagan natin. Huwag po kayo maniwala na we are subject to audit. Opo, pero kailan ba kayo in-audit ng COA? Siyempre ang COA, takot din dahil pati sila kumukuha ng budget sa Kongreso. Pero yung sinasabi nila na dahil merong fiscal autonomy ang Kongreso, ay po pwede silang mag-liquidation through certification. Ang tanong ko, ang Supreme Court, meron ding fiscal autonomy. Pwede ba sila mag-liquidation by certification? Ako, baka madisbara mga justices kung sila ay mag-liquidation by certification. Ang COA, meron ba silang liquidation through certification? Wala. Ang COMELEC na may fiscal autonomy din. Ang Civil Service Commission, meron ding fiscal autonomy. Meron ba silang such a thing as liquidation by certification? Kongreso lang po kasi silang gumagawa ng budget. Kaya may sense of entitlement. Kaya sa akin, ang panawagan ko, magpakatotoo lang po kayo. Mananahimik pa rin ako and become a team player kung nagpapakatotoo. Pero pag kayo'y nagpapanggap, magsasalita ako. Attorney, batay dito sa constitutional mandate ng COA, 1987 Philippine Constitution Article 9-D, ito yung trabaho ng COA, nasa Section 2(1). Okay, basahin ko lang yung buong attorney ha. The Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures of uses of funds, property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, instrumentalities, including government-owned and controlled corporation with original charters on a post-audit basis, constitutional bodies, commissions, and offices that have been granted fiscal autonomy under this Constitution, autonomous state colleges and universities, other government-owned and controlled corporations and their subsidiaries, and such non-governmental entities receiving subsidy or equity directly or indirectly from or through the government, which are required by law, or the granting institution to submit such audit as a condition of subsidy or equity. However, where the internal control system of the audited agencies is inadequate, the Commission may adopt such measures, including temporary or special pre-audit, as are necessary and appropriate to correct the deficiencies. It shall keep the general accounts of the government and, for such period as may be provided by law, preserve the vouchers and other supporting papers pertaining thereto. Well, ang problema nga po, hindi ginagawa ng COA yan pagdating sa Kongreso kasi nagkaroon nga sila ng kasunduan 2012. 500,000 certification, enough. Yun po yung kinu-question natin. At ang sinasabi ko nga, kami, 700,000, hindi na rin pinaliquidate yung 200,000. Yan po aking recollection. No? Although, yun nga po 2016 at saka kabahagi lang ng 2017 ako naging congressman. So, isang taon at kalahati. No? Pero bon-bon naman po, pinipirmahan yung certification na yun dahil hindi mo naman po pwedeng makuha yung cash mo kung hindi mo pipirmahan. Alam ko, mayroon ako isa na dating senador na naging kongresista, ayaw niyang pirmahan. Hindi siya kumuha. Kasi natakot siya. Bakit ganitong sistema dito sa House? Na talagang ganun lang. So, kasi naman, intindihin nyo, sa Senado, mas di hamak na malaking budget ng kada senador. Kaya meron sila talagang finance officer kada opisina. So, dahil meron ka namang mas malaking budget, meron kang kakayahan na kahit paano mag-liquidate. No? So yun lang, let's be fair. Bagamat inaamin talaga ni Senator Ping na narariyan yan na liquidation by certification, siya naman daw ay sumunod doon sa compromise. Hindi lang niya alam kung sumunod yung buong Kongreso doon sa compromise na hanggang 500,000 lang. Ang problema kasi,
Mula nung nagkaroon ng ganyang kasunduan, ang COA has never audited Congress. Yung kawalan po ng red flag, hindi po ibig sabihin yung in-audit nila ha. Kasi pag nag-audit yan, hihingin nila yung mga resibo doon sa kanilang certification, liquidation by certification. Kumbaga, nagugat ito dahil gusto ng Kongreso, yung nagbabudget, ng transparency. At doon sa Office of the Vice President, sa DepEd, hiniling nila yung transparency. So mali ba, attorney? Kasi maraming bumabanat, lalo na dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung humiling siya, magbukasan na lang tayo ng libro. At ang daming mga I stand with the House Alam mo, of kapag nagbukasan niya, makikita lang na liquidation by certification. Pero pag nag-audit ang COA, na sige nga, let's go beyond liquidation, beyond certification, magkakagulo kasi talaga dahil halos lahat ng congressman at senador, dawit dyan. May komento lang, attorney, yung ilan sa ating mga kababayan dito nanonood sa atin via YouTube. Sabi ni Emmanuel Rodiva, dapat may batas sa kung papaano i-liquidate ng Kongreso ang mga natatanggap nilang pera mula sa taong bayan. Pero ito ay imposibleng mangyari. Well, alam niyo po, ako'y nag-iisip na. Dahil ako yung merong personal na kaalaman kung anong patakaran sa Congress. Nag-iisip na ako ngayon dahil talagang hindi ko masitmura yung pagpapanggap ng ilan dyan mga congressman dumulog sa Korte Suprema para madeklara itong illegal, itong concurrent resolution number 10. Kasi yan pa rin ang legal na basihan. Now, ang mangyayari naman dyan, kung tayo ay papanigan ng Korte Suprema, wala na tayong magagawa sa nakalipas. It will have to be henceforth prospective application. No? Pero dapat matigil na ito. Dahil kinakailangan naman na masunod din yung mandato sa Saligang Batas na ang Kongreso hindi exempt sa jurisdiction ng COA. At meron ding pananagutan miski sila po ay tinatawag nating holders of the purse. Hindi po sense of entitlement yan. Palibasa sa silang gumagawa ng budget, exempt sila sa pananagutan. Hindi po pwede na napabayad ako ng ang daming pera nung ako'y nasa Malacanang dahil hindi pumirma yung mga pinakain ko ng kape, hindi pumirma ng aking pinakain na lunch. Bayad ako sa pagkain alone, 220,000. Bakit pagdating sa Kongreso walang ganun? Napakahigpit po sa executive. Napakahigpit sa UP. Lahat ng aming pinapakain doon, lahat na nag-a-attend na merong pagkain dapat pipirma. Otherwise, walang liquidation at pwedeng managot. Pero pagdating sa Kongreso, wala. Certification lang ang kinakailangan. Pwede ba naman yun na lahat ng branches of government nagkakaroon ng liquidation pero Kongreso, dahil silang gumagawa ng budget, exempt? Well, ang sabi po nga, dito naman, this is where I differ with Senator Lacson. No? Sabi niya, because of fiscal autonomy. At saka yung katotohanan na hindi lang naman talaga paggawa ng batas ang trabaho ng Kongreso. Yung pamimigay ng medical assistance, paano mo account yan? Pero meron po yan kasi ako mismo, nung spokes ako sa Malacanang, meron din po akong medical assistance. Pero lahat po yan liquidated. Dahil yung mga tumatanggap ng medical assistance, pumipirma. At saka karamihan po ng medical assistance na binibigay ng Malacanang kasi, talaga, iba po talaga ang standards ng executive sa legislative, ay sa pamamagitan ng guarantee letters na galing na sa Department of Health. So hindi na talaga cash na binibigay. Wala po kaming entitlement na cash na pinamimigay doon sa Malacanang. Wala pong experience yan. Dahil ako naman as spokes, wala akong confidential fund. Pero, kaya po, mayroong system of accountability kasi lahat through guarantee letters. Binigyan ako ng budget ng DOH at yan yung pinamimigay ko. Unfortunately kasi, ako lang malalapitan sa Malacanang Opisina ko lang yung bukas sa publiko Lahat talaga heightened security. Nakikipag-away pa ako sa PSG dahil pag hindi nakapasok yung mga humihingi ng tulong. No? Sabi ko, buksan nyo yan. I am the spokes. So ako ang muka. So sa akin sila pumupunta. Hindi po pwedeng hindi nila ako marating. Pero kami po noon, talagang pag medical assistance, guarantee letter. Kapag funeral benefit, DSWD ang rinirefer ko. So may mga ganyan naman po mga pamamaraan. Pero sa Kongreso kasi, naintindihan ko rin naman. Nako, pag nandun ko pa sa opisina, kaya minsan talaga pag ikaw congressman, magtatago ka sa opisina mo kasi lahat sila nagpupunta ron. Medical assistance, at saka ayaw nila ng letter guarantee lang. Gusto nila cash. Yan ang problema. Pero ako, marami nagagalit sa akin. Talagang pinangangaralan ko sila na ang trabaho po ng congressman ay tagawa ng batas.
at wala po kami talagang ganyang mga pondo na kinakailangan maibigay, no? Ay, pero mahirap po talagang turuan ng ating mga mamamayan. Kaya nga po merong siklo rin ng korupsyon kasi saan naman kukuha nga yung pobre, yung politiko kung lahat ng mga contingency sa buhay ay hihingan sila ng pera. Yan po yung dahilan kaya merong confidential fund. So sa akin po, galangin po natin na narariyan yan for a purpose. Kinakailangan lang pananagutan. Ano ba naman yung kada hihingi ng medical assistance papirmahin mo na I have received this amount, di ba? Nang sa ganun, ay meron namang garantiya na pumunta sa iba at hindi sa bulsa ng taong gobyerno. At ang bago tayo mag-break, attorney, ito, huli na lang, mula kay June Ninang, ang abangan na lang natin kung sinong senador ang mag-mission for amendment sa batas ni Senator Lacson. Gawin nating hero. Well, tignan po natin kung sinong mauna. Tingin ko po ang Kongreso hindi yan babaguhin. Pero tignan po natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema kasi meron ding fiscal autonomy ang Korte Suprema. At titignan natin kung mga justices, may ganito ba kayong liquidation through certification. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.